Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-224 na kabanata. Sino ang mahal niya? Inagaw niya si Xavier sa iyo, tanong niya ano ang ibig mong sabihin. Noong kaming tatlo pa ay magkakaibigan. Si Sora at ako ay gusto si Xavier, at si Xavier ay gusto kaming pareho. Lahat kami ay masaya at ang lahat ay maayos. Pero isang araw, si Sora ay nagdala ng isang babae na may malubhang injury. Sinabi niya kay Xavier na gamutin ito. Pagkatapos si Sora ay nanatili kasama nito araw at gabi, nagpapanggap na gusto niyang matutunan ang paggagamot nito sa panonood. Pero gusto niya talaga na gumawa ng aksyon kay Xavier. Tumigil ka, sabi ni Sora. Ang babae ay malubhang nasugatan, at alam mong si Xavier lang ang may medical skill na mas mahusay sa ating dalawa. Walang kahit isa sa atin ang kaya gamutin ang babae. Kaya hinayaan kong gawin ito ni Xavier at nanood. Isa pa, wala akong sinabi sa iyo na wala kang maitutulong sa kanya. Pinili mo ang lumayo. Dahil ang mga tingin na ibinibigay mo kay Xavier ay nakakapagpainis sa akin, wika ni Georgina. Bakit ko kayo papanoorin? Ang babae ay tumira sa amin ng ilang linggo. Wika ni Georgina, na inalala muli ang mga nakaraan. Pagkatapos ang pamilya ng babae ay pumunta at umalis kasama ito. Pero pagkatapos noon, si Xavier ay nagsimulang lumayo, at umubos ng maraming oras sa kanya. Pagsigaw na sabi kay Sora. Hindi na ito tumitingin sa akin, at masakit iyon sa puso ko. Pero hanggat masaya si Xavier, nagpanggap ako na maayos, at pinilit kong hindi magalit kay Sora. Pero nagsimula itong lumala, at lumaki pa ng lumaki. Nagalit ako sa kanya, wika ni Georgina. Pero nakita mo ba na nagalit siya sa akin? Wala siyang pakialam. Hindi siya pinansin ni Georgina. Si Sora ay naglaho, kaya ako ang nag-asikaso kay Xavier. Pero nanatili itong kakaiba sa akin. Isang araw sinabi niya sa akin na may mahal siyang iba. Ang mata ni Georgina ay puno ng luha. Umalis ito nang hindi man lang sinabi kung saan pupunta, at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon makapagpaalam. Kinuha niya ang lahat sa akin. Kung hindi niya sinaktan si Xavier, narito pa rin siya sa aking buhay. Tumingin si Alex kay Sora. At inisip mo na mahal niya ako, tanong ni Sora, habang nakatingin kay Georgina. Pinaglalaroan mo ba ako, reklamo ni Georgina. Hindi, wika ni Alex. Sinabi rin ni Xavier ang parehong bagay kay Sora. Iniisip niya ikaw ang kinausap nito. Kaya galit siya ng gusto sa iyo. Si Georgina ay napanganga sa pagkabigla, habang nakatingin kay Sora. So, hindi ka niya kinausap. Pero kung hindi ikaw, baka ako. Si Georgina ay nag-isip sandali. Hindi, nagkakamali ka, wika nito. Paano posibleng mahalin ni Xavier ang babaeng katulad mo, baka ako ang mahal niya. Si Alex ay hindi makahinga sa pagtawa. Ang dalawang babae ay palaging naniniwala na si Xavier ay mahal ang karibal, na pinagmula ng terribleng hindi pagkakaintindihan. Si Xavier ay maliwanag na may mahal na isa sa ating dalawa, wika ni Georgina. O baka mahal niya tayong dalawa at ayaw pumili. Masusolusyonan ko ang problema kapag nakabalik na ako. Sasabihin ko na patay ka na, at si Xavier ay magiging masaya sa akin. Hindi, wika ni Sora, hahagupitin si Georgina. Inihanda ni Georgina ang parehong galaw ni Celeste, na ginamit sa staff na nawalan ng malay. Pero si Georgina ay mas malakas kay Celeste. Kapag tinamaan si Sora sa ulo, pwede itong mamatay. Alex number 6, wika ni Sora. Si Alex ay gumawa ng aksyon. Si Sora ay nagturo ng 36 na iba't ibang galaw, at ngayon ay automatic na itong sumunod sa mga iniuutos. Tumayo ito at iniunat ang mga kamay, at hinarang ang mga atake ni Georgina. Sinubukan ni Georgina ng ilang beses pero wala itong epekto. Tinuruan kanya ng maayos, wika ni Georgina na nabigla. Ayaw kong may mangyari sa kahit sino sa inyo, wika ni Alex na nakikiusap.
Nakaramdam siya ng galaw sa kanyang likuran, at si Sora ay lumagpas sa kanya ng mabilis. Sinuntok si Georgine ng malakas sa sikmura, na nagbunga ng pagsuka ng malala. Gusto mo ng laban hanggang kamatayan, wika ni Georgine habang pinupunasan ang bibig. Ang mga alagad nito ay nagmadali na lumapit upang tulungan si Georgine na tumayo. Sora, paano mo siya inatake ng ganoon? Tanong ni Alex habang nagalit sa kanya. Siya ang nag-umpisa, ibinabalik ko lang. Anong problema doon? Tumingin si Alex kay Georgina at Sora. Pakiusap, huwag kayong mag-away, wika nito. Pareho na kayong malubha. Pag nagpatuloy kayo sa paglalaban. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa inyo. Tinutulungan ni Nelly si Sora tumayo, at sinabi. Pakiusap. Tumigil na kayo, kamahalin. Patingin ako ng injury at sasama na ako pabalik sa inyo sa Brunei. Ang mga Moon Maiden ay nagpayo din kay Georgine na tumigil na sa pakikipaglaban. Lady Moon, malubha kayo, wika ni Celine. Maghintay kayo makabawi ng lakas. Pwede kayong makipaglaban muli sa kanya sa susunod. Tama, wika ni Luna, kailangan niyo munang makarecover. May pagkakataon pa upang patayin siya. Hindi, papatayin ko na siya ngayon, pilit ni Georgine. Tumingin ito kay Alex, naging mabuti ako sa iyo sa New York, paalala niya dito. Kung tutulungan mo ako na patayin ang babaeng ito, ipapasa ko ang lahat ng kakayahan ko sa iyo. Pwede ka maging tagapagmana ko, at sa hinaharap pwede ka maging pinuno ng Moon. Tinanggal nito ang singsing at ibinigay kay Alex. Kinuha ni Alex ito sa kanyang kamay, hindi ko pwedeng patayin si Sora, wika nito. Ano? Bakit? Ang kakayahan ko ay mas mahusay kaysa sa kanya, at mayroon akong ilang daan na tagasunod sa Moon Cult. Bakit ayaw mo akong tulungan? Dahil si Alex ay wala nang pakialam sa iyo, wika ni Sora. At sino ang may pake sa mga bobo mong Moon Cult? Huwag kang makinig sa kanya. Oo, marunong siya, pero ganoon din ako. Tulungan mo akong talunin siya. Kapag patay na siya, sasabihin ko sa asawa ko na gantimpalaan ka. Magkakaroon ka ng walang katapusan na pera at magagandang babae. Umiling si Alex, Sora, hindi kita pwedeng tulungan na talunin si Georgine, wika nito. Gusto ko na pareho kayong mabuhay. Ano, pagkatapos ng lahat, at tinuruan kita, ito ang ibabalik mo sa akin. Tumawa si Georgine. Ako ang unang nakakilala sa binatang ito, at tapat pa rin siya sa akin. Kahit huwag na. Hindi ko kailangan ng tulong ni Alex upang patayin ka. Si Georgina ay nagmadali pumunta kay Sora. Mayabang na babae, sigaw ni Sora. Kung sino ang mabubuhay o mamamatay ay hindi pa napapagpasyahan. Lumakad din ito patungo kay Georgina. Alam ni Alex na matatapos ang isa sa kanila ng may malalang injury, at hindi niya kaya na panoorin ito mamatay. Tumalon siya sa gitna at sinubukan paghiwalayin ito. Hindi mo siya tinulungan at ayaw mo akong tulungan. Kaya bakit ka narito, umalis ka, reklamo ni Sora. Ang kakayahan ni Alex ay hindi katulad ng sa dalawa, pero sila ay parehong malala ang injury, kaya si Alex ay nakapantay. Pero hindi makapagsalita, ayaw niyang ma-distract. Ang labanan ay malawak at ngayon ay nasa lawa na sila. Ang tubig ay naabot ang tuhod ni Alex, at nagiging malalim paglipas ng minuto. Ang dalawang babae ay nagsimulang mapagod, at ang tubig ay pinabagal ang kanilang galaw, pero determinado silang patayin ang isa't isa. Alam ni Georgine na masasanggi ni Alex ang lahat ng atake niya na ibibigay kay Sora, kaya nagkaroon siya ng ibang idea. Sasaktan ko siya ng aking internal power, sa isip niya, na makapagbibigay ng pinsala. Sinubukan ni Sora na umatras pero nalaman niya na siya ay hindi makagalaw. Pakiramdam niya ang lakas na nagmumula kay Alex ay likas na tumama sa kanya, hindi gusto na matalo siya ni Georgina. Ang lakas na dumadaloy kay Georgina at Sora ay nagtagpo kay Alex, at walang magawa tungkol dito. Ang init sa katawan ni Alex ay pataas ng pataas, at ang kanyang isip ay nagtataka. Ang kanyang binti ay nanghina, at unti-unting lumulubog. Si Georgina at Sora ay nahihiya. Alam nilang dalawa ang nangyayari, pero kaunti na lang ang lakas nila upang pigilan ito, wala sa kanilang dalawa ang naglakas loob na bawiin ang kanilang kamay. Sa kabilin ng panganib na sitwasyon nila, ang kanilang lubusang hiling ay makasiguro na mamatay muna ang isa. At wala nang iba pang mahalaga. Ika-225 na kabanata.
ang bagong Panginoon ng Mon. Ang mga Mon Maiden, si Nelly, at ang Sultan ng Brunei ay nagmadali sa pagpunta sa lawa. Nang makarating sila, nadiskubre nila na ang tubig sa lawa ay mainit, at habang mas lumalapit pa sila kay Alex mas umiinit pa ito. Sinubukan ni Nelly ang tubig sa tabi ni Alex, mas mainit ito. Hindi wika nito, na nagpapanik. Hindi kaya ni Alex na makuha ang kapangyarihan ng dalawang babae. Umaakyat ito pataas sa kanyang katawan at nagiging init. Balisang nakatingin ng Sultan kay Sora, at iniunat ang kamay upang intensyon na hilin ito. Kamahalin, tawag ni Nelly. Ang reyna ay hindi makaalis. Hindi mo siya mapapalaya at masasaktan mo lang ang iyong sarili. Ano ang magagawa ko, sagot ng Sultan. Ang ekspresyon nito ay mapait. Ang mga Mon Maiden ay nakatayo, pinanunood si Georgina, ang babae na nagpalaki sa kanila. Si Nelly ay tumayo sa tubig at iniaabot ang kamay kay Alex at sinabi, "Ituturo ko sa iyo kung paano kontrolin ang kapangyarihan," wika nito. "Gawin mo ng eksakto ang sasabihin ko." Si Alex ay nabitag sa dalawang mainit na kapangyarihan, at siya ay hindi makagalaw. Hindi niya may galaw kahit isang daliri, pero ang kanyang isipan ay malinaw. Pakiramdam niya ay sasabog siya anumang oras, kaya siya ay medyo napawi sa mga iniaalok ni Nelly na tulong. Kahit hindi nito mabago, mas mabuti ito kaysa mamatay ng ganito. Makinig ka sa aking wika ni Nelly. Linawan mo ang iyong isip, at huminga ng malalim. Inhale, exhale. Mag-concentrate ka sa iyong lakas at ilagay mo ito sa pinakauna. Si Nelly ay kasama si Sora sa mahabang panahon, at tinuruan ng ilang martial arts. Bagaman si Nelly ay walang sapat na kakayahan, maliwanag niyang naaalala ang mga ito. Sinunod ni Alex ang instructions ni Nelly. Ang unang dalawang subok ay hindi nagtagumpay, pero sa pangatlo, naramdaman niya na ang lakas na humahawak sa kanya ay humihina. Ipinagpatuloy ni Alex ang pakikinig kay Nelly at nahila ang kapangyarihan ng dalawang babae. Hinayaang dumaloy sa kanyang katawan ng hiwa-hiwalay na banayad. Lady Mon, wika ni Celeste. Kailangan mong makipag-coordinate kay Sora at pareho kayong umatras. Kung hindi mamamatay kayo sa shock. Si Alex ay tumingin kay Georgina at nabigla nang makita na tumanda ito ng 4 o 5 taon sa loob ng 10 segundo. Sumigaw ang Sultan sa dalawang bodyguard na pumunta sa harap upang hawakan at hilin siya. Tumingin si Alex kay Sora. Ang mukha nito ay maputi, at ang labi nito ay mukha ng walang dugo. Ang kanyang mata ay balisa, at siya ay sobrang nanghihina. Naramdaman ni Alex ang dalawang kapangyarihan ay humina, at alam niya na ito ay matatapos na. Ang lahat ay sumigaw sa dalawang babae, pero wala sa mga ito ang nakikinig. Ang kagustuhan lang ng mga ito ay mapanood ang kinamumuhian nilang kaaway na mamatay. Sa kabila ng kanilang pagkapagod, ipinagpatuloy lang nila ang pagbigay ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ni Alex. Ayaw ni Alex ang mga ito, pero wala siyang magawa. Ang balat ni Georgina ay naging maputla, at siya ay nanghina. Maliwanag na nasaid. Ang lakas ng dalawang babae ay nawala ng sabay, at ang kanilang kamay ay dumulas kay Alex, at lumubog sa tubig. Natumbo si Alex patalikod nang mawala ang mga puwersa. Nagmadaling pumunta si Nelly sa tubig at dinala ito sa pampang, pero hindi sapat ang kanyang lakas, kaya hinawakan na lang niya ito para lumutang upang hindi malunod. Alex, tawag niya. Marahan na iminulat ni Alex ang mata, nagpapasalamat sa tulong ni Nelly. Tumayo siya sa tubig at nagpunta sa lupa. "Okay na ako, maraming salamat," wika nito. Alam ni Alex na tapos na ang lahat. Ginamit niya ang itinuro ni Nelly, upang pakalmayan ang kanyang isip. Tumayo siya at tumango kay Nelly. "Mabuti," wika ni Nelly at nakahinga ng maluwang. Tumingin siya sa pampang. Habang iniligtas ni Nelly si Alex, ang Mon Maiden ay nawala sa tubig kasama si Georgina, habang ang Sultan ay dinala si Sora. Tumakbo si Nelly kay Sora na umiiyak, "Kamahalan." Si Alex ay sumunod. "Georgina, Sora, okay lang ba kayo?" tanong ni Alex. Tumingin siya sa paligid at sinabi, "Kailangan may tumawag ng ambulance upang madala natin sila sa hospital." Si Georgina ay lubos na mahina at hawak siya ng mga kanyang alalay. Masyado nang huli, ang boses nito ay marupok at nanginginig. "Hindi na kami magtatagal sa mundong ito." Umubo ito. "Huwag mong kalimutan, gusto ko na ikaw ang mamuno sa aking Mon Culto."
Kung hindi ka papalit sa aking lugar, babalik ako bilang multo at dadalawin kita. Naririnig mo ba ako? Nagsimula itong umubo ng marahas. Sinabi ni Alex, at ayaw na magalit ito. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Si Sora ay nakahiga sa braso ng sultan, nagsumikap upang buksan ang kanyang mga mata. Alex, tatawagin mo na ba ako na master ngayon? Tanong nito na may mahinang ngiti. Tumingin si Alex dito na nalulungkot. Itinuring na kitang master matagal na, sagot nito. Binigyan ni Sora ito ng malungkot na ngiti. Isa kang mabuting tagasunod. Hinawakan ng Reyna ang kamay ni Nelly. Si Nelly ay kasama ko na mahigit 10 taon, wika nito kay Alex. Wala na siyang kamag-anak. Kailangan kita upang asikasuhin siya kapag nawala ako. Ang luha ay umagos sa pisngi ni Nelly. Hindi ka mahalin, susunod ako sa iyo, wika nito. Pangako aasikasuhin ko si Nelly ng mabuti, wika ni Alex. Tumango si Sora nang may pagkakontento. Walang nakakaalam kung gaano ka kinamumuhian ni Xavier pagkatapos mong mamatay. Uuwi ako at mabubuhay kasama siya, wika ni Georgina. Tingnan mo nga ang kalagayan mo, turo ni Sora. Hindi gugustuhin ni Xavier ang katulad mo. Ako ang kanyang mahal, at kapag namatay ka, si Xavier at ako ay magsasama. Ako ang mahal niya, pilit ni Georgina. Hindi, ako, wika ni Sora. Habang sila ay nagtatalo, ang kanilang boses ay pahina ng pahina. Sabay silang natapos ang oras. Ang dalawang babae ay namatay. Ang sultan ay umiyak habang yakap ang katawan ni Sora, at si Nelly ay umiyak. Si Alex ay nagdasal para sa kanilang dalawa. At nagdalamhati sa kanyang loob. Ang tunog ng sirena ay pumukaw, at pagkatapos si Commissioner Anthony Billings ay dumating na may kasamang 20 na pulis. Nagmadali siya pumunta doon simula na makatanggap ng tawag sa hotel. Si Anthony ay nag-alala nang makita ang dalawang walang malay na staff sa gate. Ngayon ay nakita niya si Sora na walang buhay sa bisig ng sultan, at mas lalong natakot. Ano ang nangyari dito? Pagtatanong niya. Binunot niya ang baril at itinutok sa 4 na Moon Maiden na humarang sa katawan ni Georgina. Ang sultan ay tumingin at sinigawan si Anthony ng malay. Sinabi ng sultan na umalis ka, wika ng hotel translator kay Anthony. Hindi mo na dapat panghimusukan ang nangyari dito, at nangako siya na hindi na palalakihin ang bagay na ito. Walang idea si Anthony kung ano ang nangyayari. Sumigaw muli ang sultan. Sabi ng translator. Sabi ng sultan, kung hindi ka pa aalis dito ngayon, magkakaroon ito ng seryosong kahihinatnan. Hindi naiintindihan ni Anthony, pero alam niya na kailangan nilang umatras. Tumaway siya sa mga tauhan at umalis sa hotel. Si Sora ay kinausap ang sultan sa una pa lang. Sinabi niya na kapag namatay siya dito, wala siyang sisisihin na kahit sino, o baka hindi siya mapatawad nito. Ang sultan ay mahal na mahal si Sora, at hindi niya kayang suwayin ang mga hiling nito. Ang mga Moon Maiden ay naglakad patungo kay Alex at nagbow. Sinabi ng mga ito, Panginoon, ano ang gagawin natin sa katawan ni Lady Mon? Si Alex ay nabigla. At pagkatapos ay naalala niya na naipangako niya kay Georgina na magiging pinuno siya. Sinabi lang niya ito upang sumaya si Georgina, at wala talaga siyang intensyon na gawin ito. Pero ngayon namatay na ito, hindi na siya pwede mag-back out. May mga seremonya ba sa mga ganitong mga bagay? Kung wala, si Georgina ay walang kamag-anak. Pwede akong tumawag sa simbahan upang bigyan siya ng funeral service. Ang 4 na babae ay nagtinginan sa isa't isa. Si Georgina ang unang babae sa kanilang kulto, kaya walang partikular na seremonya. Ngayon si Alex na ang bago nilang pinuno, kailangan nilang sumunod sa mga sinasabi nito. Tumingin ang mga ito kay Alex at nagbow. At sinabi, susunod kami sa ipinag-uutos ng pinuno. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.